Okay, so at first glance, ito na talaga yung mga first glance sa tingin natin na nakakalito talaga to or nalimutan ko. So first glance, may kita natin na parang medyo nakaka-overwhelm siya at parang mahirap. Pero actually, kapag talagang nag-focus ka talaga at inintindi mo yung mga figures dyan, ay madali lang natin yung makukuha. So, ito number 1 muna tayo. Dito tayo sa first one. So, pinapahanap sa atin ay yung BC. Yan. So, ano nga ba yung mga pruweba natin dito na ano siya? So, congruent, 'di ba? Pag sinabi natin, 'di ba, two chords are congruent if the distance or their distance from the center are equal. So, if 12 to and 'di ba, congruent to yung distance nila from the center. Ibig sabihin, 12 rin also yung ano ng x natin. Next naman is ito. O bigla, grabe yung dramatic shift natin. So, you can find this at page 130. So, may ibang mga items na na-skip ako. Kasi, hindi ko talaga maano kung ano yung hinahanap, kung saan yung tinutukoy ni x. Okay, dito at first glance at question number 2 or figure number 2, pinapahanap sa atin itong maliit na to. So, basically, dito yan siya. Yan yung pinapahanap sa atin. So, paano natin mahanap yan? I'll give you like 5 seconds to think about it. Okay, so remember what I said about the perpendicular being able to be or you can also associate it with as being a radius. So, Yuri, anong ginasabi mo? Wala naman perpendicular bisector dyan. Meron. Kasi tignan mo, this chord is bisected into two equal parts. Ibig sabihin, yung line na to, it's a perpendicular bisector. And we can relate the perpendicular bisector as being a chord or it can be a radius. So, eto may radius tayo. This is a radius because it came from the center and then it met and then yung other end niya is at the end point of the circle. So, 13 cm. So, ito, kung ang perpendicular natin ay 12 cm at yung hinahanap lang natin is maliit na linya na to, ano yung nawawala? 1 cm. Para maging 13 cm. Okay, again, you need to look outside the box. Okay, dito naman tayo sa item number 3. Ito. So, pinapahanap sa atin ay itong malaking to. Okay, so ito yung medyo dapat pag-isip-isipan natin. Okay, so ano yung mga nakikita natin dyan? We can see a perpendicular. So, we can say that this line is a perpendicular bisector. So, pwede niyang mahati ito into two equal parts. So, from 8 cm, pwede ito maging 4. So, each ay 4 cm. Okay, mga 4 cm. So, yan, 4 cm to, 4 cm rin to. Ngayon, ang hinahanap ay isang radius na napakalayo. Pero, remember na sa sinasabi ko na about sa subtended, di ba? Di ba yan? Ito, we can associate this as a radius. Yan yung mga dulo ng triangle na yan. Radius yan. Basta they connect from the center. So, by using that idea, we can draw a line here. So, we can say that this is a radius. Ngayon, pinagpala tayo, binigay sa atin yung measurement ng mga legs niya. Hindi lang yung hypotenuse. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? So, ito yung shape natin, di ba? Ito, oh. This is our hypotenuse dito sa taas. Yan, kunyari, y yan. Okay? So, ito, yung yung 90-degree angle natin. So, yung y. Ito yung 4 cm coming from the 8 cm that has been bisected into two equal parts by our perpendicular bisector. So, 4 cm to. At ito, 4 na lang. Sige, 4 na lang. And dito naman ay 3. So, hinahanap natin yung hypotenuse. So, hypotenuse squared is equal to 3 squared plus 4 squared. So, magiging 9 plus 16. So, magiging 25. So, 25, the square root of y and the square root of 25 will be y is equal to 5. So, y is equal to 5 dito. Okay, so since y is equal to 5 and we associate this as a radius kasi nga it connects the end point, one end connects to the end point or the edge of the circle and the other naman sa center. So we can conclude that
this is also 5 cm. So, both silang radius. One special thing about circles is that lahat ng radius nila ay equal. Okay? So, 5. Next naman ay dito sa baba. So, ito medyo overwhelming din. Pero same lang sila ng process dito sa isa. So, itong pinapahanap sa atin ay... Anong pinapahanap dito? Ito. Yan. So, ito very easy lang rin to. So, hanapin natin. So, ito yung ating perpendicular bisector. So, meron ditong right angle. Ibig sabihin, nakakonect yan dito. Diretso yan siya dyan. Isa yan siyang chord. So, meron tayong right angle dyan. So, ito, nakikita natin na this is 15. This, we can associate it as a radius. So, ito, pwede rin to maging 15 dito. Kasi radius rin yan siya. Ito, radius yan. It connects from the center and the edge of the circle. Ito rin, the edge of the circle and the center. Ito rin, we can also make this as a radius. So, kung itong maliit na tong side na to ay 3, ano yung idadagdag natin kay 3 para maging 15? 12. So, 12 yung dito. So, now that meron na tayong mga measurements view of 12 and 15, ito na lang yung hahanapin natin. Again, Pythagorean theorem. Okay? Ay, grabe. So, again, mag-Pythagorean. Diba? Sabi ko sa iyo, importante yung Pythagorean. So, dito, ang ating hypotenuse is 15 kasi nga, kabaligtaran niya yung angle. So, dito yung 15. And sa tabi natin ay 12. So, let's say, ito yung hinahanap natin, which is y. So, sabihin, 15 is the hypotenuse is equal to 12 squared minus plus y squared. So, 12 squared is 100, ito naman ay 225 minus 144. Again, transpose na natin yan, equal to y squared. So, wait. It's 81. So, 81 is equal to y squared. Get the square root of them both. Magiging 9. Diba? So, y will be equal to 9. So, 9 dito. So, ito ay 9. So, ayan yung value niya. 9. O, bakit may sagot ako dito? Maliin. Ayan, yan yung value niya. 9. Okay? So, ayan. And the last na item natin is ito. Ang hinahanap naman dito ay this one. So, parang medyo relate siya dito. Parang same lang sila ng principle or ng gagawin. So, again, hanapin muna natin yung mga radius natin. Yun na lang advice ko, hanapin mo muna yung radius. So, we can conclude that this is a radius as well. So, 17. Ito, radius rin to. Pwede ito maging radius. 17 yan. Ito, radius. 30. So, ibig sabihin, itong malaking linya na to, yan, 30 yan. And we can say that this is a perpendicular bisector kasi meron tayong perpendicular. So, it bisects it into 2. So, magiging 15 by each. So, 15 dito, 15 rin dyan. So, since 15 yan dyan, so, 15, 15. So, ayan. 15 yung lines nila. 15. So, eto, hinahanap natin yung x. So, either dito, gawa tayo ng linya dito, or gawa tayo dito. So, eto, we can say, or we can associate it as the radius as well. Kasi, di ba, edge at yung center. So, 17. So, yan na naman, hanapin na naman natin yung side dito. So, given sa atin yung hypotenuse. So, 17, dito naman 15, dito ay y. Yung hinahanap, ay x. X pala. Si x. So, yung hypotenuse natin ay 17 squared equals 15 squared plus x squared. So, 17 squared is 169 ba? No. So, 17 squared is 289 minus 225 equals to x squared. So, 289 minus 225, that's 64. So, 64 equal to x squared. Kunin natin yung square root, magiging 8. So, x will be what? X will be 8. So, 8 dito. Yan. So, okay lang natin sagutan yan. So,
At first glance, yes, very overwhelming. Pero if you know how to use your radius, yung perpendicular bisector mo, and you know how to analyze a certain figure, then kayang-kaya mo yan.